Welcome back to our channel. So today meron tayong napaka-special na motor, ang ADV 160 2024 model to. Napakatagal ko nang gustong matry ito kasi ito yung number 1 na scooter. Ito yung pangarap ko na scooter. Nag-iisa ang ADV 160. Welcome back to our channel. So meron tayong Honda ADV 160. This is a 2024 model. Ang price nito is ranging from 166 to 168,000 pesos depende kung saan manufacturer or depende kung saan kasa nyo kukunin. The current colorway para sa Honda ADV 160 is red. Itong red na meron tayo na napakaganda. Merong white and merong black. Again, ang pricing niya is 166,000 to 168. Ito yung scooter na ever since pinangarap ko magkaroon. So, I don't really like scooters before. Hindi ko siya ganun kagusto kasi mas more on manual motorcycle ako. Mas gusto kong ako yung nagka-clutch. Anyway, naka R15 ako nung nag-i-start ako nagmo-motor. And then, nasa traffic kami. As in, kahit yung mga motor hindi makasingit. Traffic, super traffic. Then meron tong mga naka-ADV 150, yung first generation na bigla na lang nagtalo nandun sa buhangin na may mga malalaking bato. Hindi naman super laki na parang nasa bundok, pero may mga batong malalaki. Parang sinira kasi yung daan. So, from that point, naging pangarap ko na siya na scooter. Sabi ko, yung, hindi ko ma-explain, parang na-shock lang ako na capable pala yung ganun motor para magawa yung ganun. So, ever since, I've always wanted the ADV 150 or now as 2024 ADV 160 na siya. Ito yung mas upgraded version. So it has 15 horsepower. Meron siyang 157 cc, 4 valve liquid cooled. Ano na to? What do you call it? LCD display. Wala na rin siyang key, so keyless na siya. Yung ignition niya. Meron na rin kayong alarm system. And yun lang naman yung mga basic features niya. Kung nasabi ko na yung ABS, so yun, may ABS din to. Again, hindi ko na kayo ganun pakaka-board sa specifications nitong motor. Machi-check nyo naman yun sa Honda website mismo. So, pag-usapan natin today is bakit ba naging dream bike to? Or bakit ba para sa'yo to? Bakit ikaw as a beginner, bakit ka bibili ng ganitong klaseng motor? Bakit ba yung mga manufacturers ginagaya tong motor na to? Kasi before, ito lang yung scooter na adventure bike. I mean, ang daming scooters, pero siya yung king. Aminin naman natin, siya yung king ng adventure scooter. Okay? Kasi lahat naman ginagaya to eh. Hindi na tayo magne-name ng mga manufacturers kasi maraming nagagalit. Actually, yung videos na yun, hindi para mang-bash ng manufacturers, pero para yun, maging aware lang yung mga subscriber ko or yung mga gustong bumili ng motor. Again, never natin naging goal ng manira ng manufacturer. Just to make it clear. Gusto lang natin maging aware lahat. For example, ako. Gusto ko rin lang maging aware. Like for example, I'm buying the ADV. Diba? Gusto ko lang malaman yung totoo. Hindi yung dahil lang pinahiram ka kaya magaganda yung mga sinasabi mo regarding the bike. Diba? Nakasabay nga pala natin itong mga nag-distinguished gentleman's ride. So, shout out sa inyo. Napakaganda ng mga bike nyo. Solid. Yan. So, napaka-classic, napaka-unique. Iba-ibang classic bike yung mga binild nila. Anyway, balik tayo sa ating Honda ADV 160. So, ang pinag-uusapan is kung akong tatanungin, okay ba sa beginner to? Para sa beginner na totaling walang experience, yung talagang zero, hindi ka pa nagkahit anong scooter, hindi ka pa nagkahit anong drive, yung pumunta ka lang sa kasa at bibili. Hindi siguro. Much better if manghiram ka ng scooter, kung merong magtuturo sa'yo, or magpapahiram, or magpaparent. Much better kung makuha mo muna yung throttle control.
Never kong in-advise na bumili kayo ng 100cc or 125cc kasi after nun, after a year, siguradong mag-upgrade kayo. More likely sa 150 or 160cc kung hindi naman kayo magbi-big bike at ipang-daily nyo yung mga motor. So kung meron ka ng ganun experience, meron ka ng throttle control kahit papano, napakagandang first bike nito. Better if like bumili kayo ng second hand na Mio, ganyan, yung mahihina pa, yung mas manageable yung power. Kasi honestly, nabigla din ako dito sa Honda ADV, itong 160. Kasi nakapag-drive ako ng PCX, pwede nyo panoorin yun sa mga video natin. Iba yung power nitong ADV. So as I've said, this is my dream bike. Medyo kinakabahan nga ako nung sinabi na ipapahiram sa akin to. Kasi, like, if you're meeting your hero, baka ma-disappoint ka, di ba? Like, nung sa PCX, drive ko yun. Very comfortable, maganda naman yung takbo. Pero lame yung takbo niya. Honestly, yung PCX, walang magagalit. Lame yung takbo ng PCX. Yung stock, at least yung stock na na-try ko. No? So, dito sa Honda ADV 160, stock pa to, hindi nagagalaw yung makina, hindi nagagalaw yung muffler, hindi nagagalaw yung air filter, walang panggilid. Instant yung power niya. That's why, super sulit nito na first bike or first scooter. Kasi unang-una, para sa mga bibili, all around siya, malakas yung power, maganda siyang pang touring, very comfortable yung ride, napakaganda niyang gamitin, yung quality ng pagkakagawa, sulit na sulit yung 166,000. Okay, so ito yung Honda ADV 160. Para sa akin na may experience na magmotor, mag-scooter, mag-big bike, mag-manual na underbone, all around, gusto mo ng power, gusto mo ng comfortability, long ride, road trip, sulit to. Ang napansin ko lang, mabigat siya. So, dapat maging aware kayo doon. Mabigat yung motor para sa scooter na 150cc. Mabigat siyang top heavy. Kung wari, bigla nyo naliko na brake nyo. Kung hindi nyo siya abot katulad ko, matutumba kayo. Mabigat din siyang minamaneuver at sinesenter stand. Pero again, napagpapracticean naman yun. And kung dahan-dahan naman kayo, hindi naman actually issue yun. So, napansin ko lang para lang aware. And as I've said, para sa akin, definitely, this is a bike or this is a adventure scooter na bibilhin ko. Kasi, nandun yung power, nandun yung sulit ng pera. Tignan nyo naman yung shocks niya, di ba? Yung pagkakagawa ng quality. And pinakagustong gusto ko itong naked bike handlebar.